Barangay kagawad na may karelasyon sa barangay. Anong kaso? Good day mga boss. Another day, another life. Halimbawa, pumunta ka sa barangay para kumuha ng barangay clearance. Nung nandun ka na, napansin mo sa malinaw mong mata na si kagawad at si sekretary ay magka-holding hands. Dikit ng dikit si sekretary kay kagawad na parang linta. Ngayon, nalaman mong may relasyon pala si kagawad at si sekretary. Ngayon, tanong, anong kaso ang pwede mong isampa kay kagawad na may karelasyong empleyado sa barangay? Sagot, depende. Una, kung binata naman si kagawad at dalaga si sekretary, wala pong problema. Okay lang po yun. Hindi po yun bawal sa batas. Kahit magkarelasyon pa sila sa barangay nila. Ikalawa, kung may asawa si kagawad at nakipagrelasyon pa siya sa empleyado ng barangay, pwede siya makasuhan ng pagtataksil o concubinage sa ilalim ng batas under Article 334 sa ating Revised Penal Code. Ikatlo, ang barangay hall ay ginawang motel ni kagawad at ng karelasyon niyang empleyado. Anong kaso? Sa kasong administratibo. Number 1, for grave misconduct or conduct unbecoming of a public servant. Number 2, for violation of Republic Act Number 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Unethical po yan. Ginawa nilang motel ang barangay hall. Number 3, for violation of Republic Act Number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil ginamit nila ang resources sa barangay para sa kanilang labing-labing, holding-holding, baka kising-kising pa. Number 4, for violation of grave scandal under Article 200 of the Revised Penal Code. Dahil sa kanilang ginawang iskandalo sa loob ng barangay hall. Kaya, sa mga barangay kagawad dyan, kung may asawa na, ingatan nyo na po ang inyong serbisyo. Huwag